pusong bayani ang bawat isa sa atin. Ang hanapin sila at kilalanin, yan ang misyon namin. Ngayong gabi, dalawang taong nagpalaganap ng pag-asa sa kanilang kapwa ang magbibigay inspirasyon sa atin. Ang ginampanan ng papel ni Archie sa mga batang may autism. Gusto nating galaw yung kamay, ulo, taas lang. At ang iba't ibang testimonya ng mga kabataang nahandugan ng edukasyon. Mabait po kasi siya. Hindi po siya nagdadabo, hindi po siya nasigaw. Magandang gabi mga kapatid. Ako po si Chris Tew at kasama si Kuya Efren Peña Florida para sa misyong hanapin at parangalan ang mga hero ng ating panahon na nagsasabing, hangad ko'y pagbabago, kaya ako ang kikilos. Dahil ito ang aking motto, ako mismo. Naging espesyal na sa puso ni Archie ang mga batang may espesyal na pangangailangan, mga batang may autism. Ang misyon lamang daw niya ang maging tulay upang mabigyan sila ng pagkakataon na mamuhay na normal. Nakakulong raw sila sa sarili nilang mundo. At bagamat nagsisilbing piitan ng panghabang buhay na kondisyon, may susi raw sa paglaya sa kanilang sitwasyon. Ang matyagang paggabay sa mga tulad nilang espesyal, ito ang handog ni Teacher Archie. Sila yung mga tinuturuan ni Sir Archie. Isa lamang ito sa mga pinagkakaabalahan ng mga estudyante ng Reach Foundation dito sa Mandaluyong City. Ito ay isang eskwelahan para sa mga espesyal na bata gaya ng 4 na taong gulang na si Bea. Meron po siyang sakit na cerebral palsy. May problema po siya sa motor skills, sa paggalaw. Kagaya po niyan, hindi niya, yung kamay niya parang nag-a-up, tapos naninigas yung mga muscle tone niya. Sobrang hirap kasi hindi mo siya pwedeng iwan. Yung mga pa-examine niya, CT scan, magkano CT scan. Sa sitwasyon naman ng buhay namin, wala kaming ganong pera, di ba? Yun. Kailangan pag may ganito kang anak, makapal ang mukha mo. Kasi pag hindi makapal ang mukha mo, wala. Hindi mo siya mapapagamot, hindi mo siya mapapatherapy. Iba't iba ang kaso ng mental disability ng mga mag-aaral dito. Ang iba ay may autism o kaya'y Down syndrome. Pero anuman ang kanilang kondisyon, kapwa naman walang lunas sa mga ito. Pawang therapy lamang ang makakapagpagaan sa kanilang sitwasyon. Sobra-sobrang laking tulong. Kasi pag hindi naman namin kayang bayaran ng pag-therapy ng private na magkanin pa-private ng therapy. Mura na yung 500 isang oras sa private. Ito, libre. Dagdag pahirap sa mga tulad nila ang diskriminasyon ng ignoranteng lipunan. Kaya ito ang misyon ni Archie, ang founder ng Rehabilitation Empowerment of Adults and Children with Handicaps o ang Reach Foundation. Sa Reach Foundation, ang beneficiaries natin are yung mga families and children with special needs who live in depressed areas na hindi kaya maka-avail ng therapy service. Educating the parents about the cause of the condition might relieve them of guilt feelings na baka nagbo-burden sa kanila. Ngayon, lalo na sa mga communities na pinupuntahan natin, may mga iba nag-iisip na parusa yon sa kanila ng Diyos, na ang mga batang may special needs ay dapat itago,
nakakahiya, nakakahawa, no? So, kailangan lang ipaliwanag sa kanila yon, no? Kasi pagka hindi, maaring malilimit nga yung serbisyong maabot sa bata. Taong 2005 nang simulan ng organisasyon ng kanilang proyekto, ang magbigay ng pagkakataon sa mga taong may mental disability sa pamamagitan ng Project Teach o ang Therapy, Education, and Assimilation of Children with Handicaps. From the beginning, may passion na talaga ako for people with disabilities, no? And when I reached Mandaluyong to set up ILLC, I realized that majority talaga of the people couldn't have access to the services we were providing there. Sa ngayon, umaabot na sa 500 estudyante ang pinag-aaral ng libre ng grupo ni Archie. Marami pa mga bata ang matutulungan natin. Hindi lang dito sa Mandaluyong, hindi tayo magtataka kung pati sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, no, ay makaabot na rin ng Project Teach. Umagos yung tubig, di ba? Next. Sa ilalim ng Project Teach, natuturuan sa pamamagitan ng SPED tutorial ang mga bata ng simpleng pagsulat, pagbasa, at pagbilang. Ano yung nadumihan? Mata lang, bakal na. Ang apakan yung Star. May speech therapy rin para sa mas maayos na komunikasyon. Sunod, Ito, ang ginagawa ng babae. mukha ni. Iba't ibang basic skills din ang itinuturo sa kanila sa pamamagitan ng mga gawaing pambahay at pang-opisina. You shouldn't just focus your efforts on the limitations of the child. You have to put equal effort, no, on enhancing his strengths, no? Oo, ano yung meron sila. Tapos ma-match mo yung trabaho niya dun sa hilig niya, dun sa kaya niya. Mahalagang parte rin ng programa ang paghubog sa kanilang pagkatao sa pamamagitan ng values education. Nakita nila ngayon with proper support pala, no, the special children can also excel, no, they can also contribute. Nakita nila na with training pala, they can be productive members of staff members, no. Because of that, more companies are becoming more open, no, to accommodate people with disabilities in their workforce. Hindi nga raw madali ang prosesong ito. Pero para kay Archie, personal ang dahilan kaya niya sinimulan at patuloy na pinagsisikapan ang proyektong ito. My brother, no, and my sister-in-law, no, had a special child, no. So my niece, no, and my inaanak also has a developmental condition, no, that limits her ability to move, to speak, to see, to listen. And that further motivated me to create programs, no, to pursue this profession. At mula sa inspirasyong dulot ng isang espesyal na kadugo, nabuo ang misyon na abutin naman ang mas nakararami pang espesyal nating kapatid. Sa aming pagbabalik, gaano nga ba ka-espesyal si Archie sa mga batang espesyal sa kanyang puso? Nasaan si Mary Chris? Nandito, nandito. Kumusta ka ngayon? Kumusta ka ngayon? Mabutit masaya, mabutit masaya.